Isa na marahil sa mga isyu na hindi dapat pinoproblema ng China ay ang hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Malaysia dahil nanghimasok ito sa isyu sa agawan ng Sabah. Kumakailan lamang na ideklara ng China ang kanilang buong suporta sa karapatan ng Malaysia bilang lehitimong nagmamay-ari ng isa sa pinakamayamang syudad sa labas ng kabisera nito na Kuala Lumpur. Sinabi ng ilan sa mga malalaki at kilalang news media outlet sa China na kontrolado ng komunistang gobyerno na nasa likod sila ng bansang Malaysia sa lahat ng aspeto kontra Pilipinas sa mga pag-aangkin nito at karapatan sa Sabah. Ayon sa China, walang karapatan ang Pilipinas sa mga ipinaglalaban nito sa nasabing bahagi ng Brunei dahil nakapaloob mismo ito sa historical rights ng mga Malay na siyang magpapatunay na nagmamay-ari ng Sabah. Halos 100% ng mga naninirahan sa nasabing kalupaan ng Sabah ay hindi sang-ayon na magiging sakop sila ng bansang Pilipinas at ipaglalaban ng mga ito na mananatili sila sa ilalim ng panggobyerno ng bansang Malaysia. Dagdag pa ng China, may malaking banta di mano sa Sabah ang Pilipinas na magpaplanong lusubin ng mga ito anumang oras. Dahil sa kanilang buong suporta sa Malaysia, ang China ay nagpahayag na magbibigay sila ng mga pwersa tulad na lamang ng mga barkong padigma para maprotektahan ang mga taga-Sabah kontra sa Pilipinas. Pero ayon sa otoridad ng Pilipinas, ilang beses na nilang nasaksiyan ang ilan sa mga barkong padigma at mga research vessels ng China na dumaan malapit sa Sulusi kung saan ilang kilometro lamang ang layo sa Sabah, Malaysia. At bakit nga ba hinding-hindi ito isinawalang bala ng Pilipinas ang karapatan nito sa Sabah? Matatanda ang nanalo sa Paris Arbitration noong March 2022 ang Sulu Sultanate kontra Malaysia. Pinagbabayad ng korte ang Malaysia ng $14.92 bilyon na upa sa paggamit sa Sabah ng 200 taon. Ayaw tumupad dito ng bansang Malaysia. Dalawa ang habla ng Pilipinas kontra Malaysia. Una, ang pagsingil ng Sulu Sultanate ng upa. Ikalawa, ang soberanya ng Pilipinas sa Sabah. 7 punto ang nagpanalo sa Sultanate sa Paris. Pinanindigan ng gobyernong Pilipino ang 7 punto ring iyon sa usaping soberanya. Una, pag-aari dati ang Sabah ng Sultan ng Brunei. Ibinayad niya ito noong 1704 sa Sultan ng Sulu na tumulong sugpuin ang rebellion doon. Pangalawa, sa mga dumaang panahon, kinilala ng Britain, Netherlands at Spain ang soberanya ng Sulu na Sultanate sa Sabah sa pakikitratado dito. Ang pangatlo, noong taong 1878, ipinaupa ng Sultan ng Sulu kay Austrian Baron de Overbeck ang Sabah ng $1,000 kada taon. Hindi nagtagal, inilipat naman ni Overbeck ang rights sa Sabah sa isang Brito na si Alfred Dent. Ipinasa naman ni Dent ang rights sa tinatag niyang British North Borneo Company. Itinabi noon ng Pilipinas ang usapin dahil sa gulo sa Mindanao at tulong ng Malaysia sa peace process. Samantala, nagpa-referendum ang Malaysia at mayore raw ang nais manatili ang Sabah sa Malaysia. Tiniligsa ito noon ng Pilipinas dahil hindi malaya nakaboto ang mga taga-Sabah. Nakaugat ang pag-aari ng Sulu Sultanate sa Sabah sa lease contract ni Overbeck pagkatapos kina Dent, BNBC Crown at Malaysia na nagbayad ng $1,000 kada taon. 2030 naman nang huminto magbayad ang Malaysia, bagay naman na hindi matanggap ng Paris Arbitration ng UN dahilan para patawan sala ng kaukalang danyos para dito.